Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin na malaki na parang teleskopyo. Kayo kasi, yan yung babaeng yan, yung malaki ang salamin, ganyan-ganyan. Sa wakas, nagsalita na si Erwin Tulfo, lumabas sa kanyang... Di ko alam to, may programa pala to sila ni Aljo Bindiho. Galit na galit, labas yung ugat sa liig. Talagang galit na galit. Ngayon, ang ano niya, ang dami niyang dinamay. Ay, ito na ngayon, na ano ko na... Ang sinasabi niya malaking salamin na mukhang ang laki ng antipara, sabi niya na mukhang teleskopyo. Si ano 'yon? Si Maharlika, yung may channel siyang Buljak TV. Yun yung sinasabi niya. Pero yung sinasabi niyang broadcaster na tumitira din sa administrasyon, di ko alam kung sino yun eh. Di ko magets, pero ang naisip ko lang si Jason Sa. At saka yung abogado na sinasabi rin niya, parang si rin eh. Hindi ko alam kung si Topacio o ito itong si dating spokesperson ni Pangulong Duterte, si Harry Roque. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy niya. Pero grabe, ito awayan na sila ni Maharlika. Ang daming sinasabi ni Erwin Tulfo. Paliwanag lang naman, sir. Di naman yung magalit ka. Huwag naman yung magalit, sir, na yung parang gantihan na lang kayo dito. Ipaliwanag mo na lang yung side mo. Hindi yung nagtiinti ka, ipasok mo na yung video. Yung ilan nga ho dyan, ilang vlogger ho dyan. Salita ng salita, tira ng tira sa gobyerno, lalo na po yung isa dyan sa Amerika na babae. Nakapangasawa siguro ng mayaman na afam. Napakaswerte mo, Ineng. Bira ng bira eh. Napakaswerte mo, mamahalin pa yung mga antipara mo. Diyos ko po. Dapat magpasalamat ka na sa Panginoon Diyos na mayaman ang afam mo. Hindi ka kailangang magbanat ng buto. Daldal ka ng daldal, comment ka ng comment, mga pulburonic, mga ahas na puti. Why don't you come home? Tama. Why don't you come home and help this country? Tama. Kung talagang may malasakit ka sa bayan mo, umuwi ka rito, ibenta mo or i-donate mo yung kayamanan mo na galing sa afam mo na Amerikano, ibigay mo sa mga mahihirap dito. Kasi nagko-complain ka eh. Diba? Bakit hindi ka umuwi dito? And then you do the fight, you do the battle. Ay, hindi niya magawa yan. Takot yan sa Pilipinas pag gumawa na kung ano. Kasi comment siya ng comment. Or ma'am, sa Amerika siya. Baka po pwede ma'am sa 2020, ikaw kaya tumakbo ng pagkapangulo. Ikaw na lang kaya. You run as President po of the Republic. Okay, Speaker. Or yung isa or Corneg, gusto niyo ho tumakbo kay Senador or Congressman, kayo ho mag-Speaker. Yung isa naman ho dyan na dating TV personality sa Davao na may kasong istapa. Sir, kung gusto mong makatulong, tumigil ka na lang ho, imbis na mag-criticize ka, dapat constructive criticism. And you know that. Pag nagbumanat ka, dapat meron kang opinion or idea na ito ang dapat gawin. Hindi yung tira ng tira. Kasi alam nyo ho ba yan, itong mga vlogger din ho ako. The more na marami kang, lalo na itong mga kulokoy na ito, na fake news, pinabasa po ng mga tao yung fake news. Mas gusto ng mga tao yung mga chismis. Tumataas po yung kanilang viewership. At pag mataas ang viewership mo ba ay monetize yan. Monetize, maraming pera. Ito po yung sa Amerika na babae na nakasalamin na malaki na parang teleskopyo. Ewan ko ba kung $1,000 po ang kinikita niya. Ganun ba? Sus, porbida. Sino mo yung follower sa Facebook? O yung isa naman na nakalaya sa kulungan dahil sa istapa, yung TV personality, kumikita rin siguro na malaki. Kumikita na malaki dahil maraming views pero kahit na fake news. O meron pa dyan yung abogado, tira ng tira, tinitira yung kuya ko, pati ako tinitira. Attorney, bakit hindi mo nalang tulungan yung biyenan mo dyan sa Cordillera? Mag-open ka kaya ng opisina mo na pro bono, na libre. Dahil marami po tayo mga kababayan, dito sa labas sa opisina ko, humihingi ng tulong, ng legal advice, wala po mapuntahan. Bakit hindi po, yung iba galing pa po sa Cordillera, bakit hindi po ninyo tulungan? Kasi hindi na rin po kaya ng PAO natin, ng Public Attorney Office, na tulungan sa dami po niyan. Bakit hindi po kayo mag-volunteer? Kaysa daldal kayo ng daldal dyan, hindi na kayo nakatulong. Di ko lang nakuha yung clip na yon na nagtiinti siya sa Amerika para buhayin yung mga anak niya. Nag-OFW siya na kesyo na ganito. Tapos hanggat dumating sa punto na si Maharlika na yung sinasabihan niya na malaking salamin na mukhang malaking salamin. Hindi salamin ang sabi niya, antipara
na mukhang teleskopyo na napakamahal daw yung antipara ni antipara kasi sa Bisaya ano daw yan, mahal daw yan yung antipara ni Maharlika. Sabi niya, bakit hindi ka uwi sa Pilipinas para ikaw tatakbong presidente? O kaya sagutin si Bindiho Aljo Bindiho na mag-speaker. Ano yung dalawa, siyempre magkaibigan, kutsabahan talaga. So ito yung mga batuhan nila ng salita. Nag-live bigla to si Buljak TV, itong si Maharlika. Ano ang sabi niya? Ito, pasok ko na rin tong video pa sa nag-aaway tong dalawa na to. Huwag mo kaming budulin. Walang problema kung nag-TNT ka. Although, mga kapalangga, hindi lang si Erwin Tulfo ang nag-TNT. Millions na mga TNT dito sa Amerika, hindi lang po Pilipino, iba't ibang lahi. Balay mo, swertihin nga kayo, baka si Trump, etos lang, yung pala, mag-amnesty siya, patawarin niya lahat ng mga TNT. Kasi nangyari yan nung 80s. Kaso lang, hindi ka nakasali doon, Erwin. Ba't hindi ka nakasali doon sa I think hindi ako nagkakamali, 86, I'm not sure, you comment. Kailan ang huling nag-amnesty ang Amerika sa mga undocumented? 80s yun, but it just so happened naging Erich Sylvester ka na, kaya you don't need amnesty. So ito ang chika bumbum. Erwin, wag mong budulin ang Pilipino. May nalabag kang batas. At wag mo akong pigilan. Nasasabihin, ikaw, yung malaking salamin dyan. sabi ni Winong, yung dyan, yung babae dyan na malaking salamin sa Amerika, na ganyan-ganyan, o ng mga, baka nakapangasawa ng AFAM. May ganon. So, ano na lang ang tingin mo dito sa mga palangga ko talagang nakapangasawa ng AFAM? Yung maswerte ka, may pera, ganon-ganon. Diba? Sana totoo na mayaman ang asawa kong AFAM. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? Diba? May mga ganon silang, may mga nilabas si Lisa. Akala ko ba napatay ko na yung asawa ko? Tapos ngayon may asawa na naman akong AFAM. Anong kadyotahan yan? At mayaman. Alam mo, wish ko talaga yan. Meron bang AFAM dito na nakikinig sa akin? Ngayon, Erwin, tapos sasabihin mo, umuwi ka na lang dito para tumakbo ka ng presidente, pati si Aljo Bendio. Ganon ba talaga kabobo at kababaw yung mga utak ninyo? Yung mga fallacy nyo sa buhay ninyo? Mga kadyutahan? Nililigaw nyo Pilipino. Karapatan ko bilang isang ipinanganak sa Pilipinas na nagpapadala ng remittance ng accountability from you kasi inappoint ka. Ginawa ka ni Tambaluslos na congressman at sweldado ka ng bayan. Mga kababayan, yung nagpapalo kay Erwin, na kesyo sinisiraan lang namin siya, may mga binanggit pa siyang, I think na, sino yung ibig niya sabihin na reporter na taga Davao? Was it? Sino yon? But anyway, dapat wag na lang daw tayo mag-comment. Matumulong na lang daw kayo kasi yan yung babaeng yan, yung malaki ang salamin, ganyan-ganyan. Nagsalta laban sa administrasyon. Jutang ginina, ina niyang mga bangag na yan. Ayun, napaka na nilang dalawa, personalan na yung batuhan nila ng salita. Si Erwin Tulfo may binabato laban kay Maharlika, si Maharlika. Ito kasi si Maharlika ang unang naglabas ng dokumento na parang binawi nga yung basta may tungkol sa passport yung citizenship ni Erwin Tulfo. Itong si Maharlika ang nag nito sa social media. Kaya si Erwin Tulfo ngayon galit na galit sa mga vlogger kasi siya daw pinagpistahan sa mga vlogger, pinagchismisan daw siya. Kasalanan mo lang din yan, sir, kasi hindi ka naman din nagsalita kaagad Ngayon lumabas ka ngayon sa programa mo, galit na galit ka. Huwag mo idaan sa galit. Ipaliwanag mo din sa aming mga taong bayan kasi ang mga taong bayan kasi, alam mo naman ngayon, mga social media, kanya-kanyang labasan, makikinig sa side mo, hindi yung ganyan galit ka. Alam mo naman yung mga, ikaw yung nagsabi na nangunguna ka sa survey. Kahit sa ang survey, 8 nagsusurvey, ikaw ang number 1. Tinitira ka kasi malakas ka pagka magiging senador. Di natin, yan na talagang lalabas ang mga
paratang sa'yo. Kasi normal yan, kasi mga politiko kayo eh. Hindi yan mawawala kagaya sa inyo. Kakanito, ikaw na mismo nagsabi eh, na ikaw ang nagiging number 1 sa survey last year pa. So, tanggapin mo na lang yung mga batiko sa'yo. Eh, kung wala, di naman makaapekto sa pag number 1 mo yan, di malaking bagay sa'yo yan. Baka makadagdag pa sa'yo kasi putok ka sa media ngayon eh, putok ka rin sa sa mga social media. Kaya, wag mo kaming kalabanin na nagpuna sa'yo kasi namin yun. Tawag nito, para sa akin parang may karapatan kaming pumuna sa'yo kasi nasa gobyerno kay. Congressman kay. Ikaw yung nasa, sa AXIS ba yun? Karapatan namin yun na punain ka kasi kami yung nagpapasweldo sa'yo. Hindi ka naman dyan napapunta rin dyan sa na yan kung hindi ka sinuportaan ng mga taong bayan. Wag mo ikagalit. Kasi hindi naman din maganda. Ganun pa talaga kayo mga tulfo, magagalit pag napuna. Okay lang kayo pag kayo ang nagpumuna. Pero pag kayo ang napuna, galit na galit kayo. Kahit sino sa inyo mga tulfo, 4 kayo magkapatid. Pag kayo ang pinuna, galit na galit kayo. Sa mga taong, normal lang naman mga taong nagpuna sa inyo. Ba't kayo galit? Eh ngayon, galit na galit ka. Kalaban mo ngayon, babae pa to. Itong si Maharlika. Ito si Maharlika nga, walang takot talaga to. Talagang binanatan tong si Bongbong Marcos. Ikaw na mismo yung nasabi dyan eh. Polboronic, kung ano-ano mga tawag dyan. Eh si Maharlika nga ang nakahalungkat. Alam naman natin ngayon eh, na ang social media talaga, laganap na, ang dami nga talagang fake news. Eh, alam mo naman pala eh, na pag once na nag-views yung video na yan, sigurado, monetize ang sabi nyo. Monetize talaga. Kasi, yan ang hanap buhay na sa mga ngayon eh, nagbablog na ngayon na iba na, walang ginawa lang yan dyan, mga fake news lang din. Eh, ako naman dito sa akin, puna lang din. Nakipag-opinion lang din ako sa dapat ma-komentaryo. Huwag niyong ikagalit kayong mga nasa gobyerno kasi karapatan sa mga taong bayan niya na magbantay sa inyo kasi nandyan kayo sa gobyerno eh. Anong gagawin sa mga tao? Tahimik na lang. Hindi naman po pwede yun. Lalo palapit ang eleksyon na to. Ang mga tao nagmamasid na kasi kami mismo, pipili kami kung sinong dapat. Eh ngayon, napipikon ka. Huwag kayong mapikon mga tulfo kasi alam namin yan eh, matatapang nga kayo. Kaya nga yung mga programa nyo, lahat matatapang, puro tapang ang nyo eh. Ang mga nyo, yung tema nyo. Eh ngayon, binalikan mo tong tatlo yung binalikan na tao. Di ko magit sa taga yung sino yung abogado at saka sino yung dating broadcaster, reporter. Eh ang ko niya, naisip ko itong si Jason Sa. Pero di yata, i-comment nyo na lang kung sino makapanood nito. I-comment na lang kung sino yung tinutukoy niya. At saka yung abogado. Basta dalawa lang yung duda ko sa abogado kung sino yun. Either itong si Harry Roque o si Topacio. Kasi mga bukal din naman talaga to sa gobyerno.